Hello, minasan, konbanwa. Magandang gabi sa inyo lahat. At welcome back to my channel. This is Super Mario Travels. At mga kabayan, ating pong talakayin at pag-usapan ito pong kung dapat pa bang ipagpatuloy itong modules for blended learning. Kung dapat pa bang ipagpatuloy itong modules for blended learning. Kasi mga kabayan, talagang toxic po talaga sa ating mga magulang at sa mga estudyante. Hindi po talaga nakakatulong. Alam mo niyo kung bakit? Nakakaawa po yung mga bata eh. Kasi hindi na nila alam ang gagawin. Lalong-lalo na yung mga magulang, hindi nila alam kung paano uunawain yung mga question, yung modules na yan. Ito pa kabayan ang pinakamatindi ha, yung math, sa math na yan. Hindi lang yung math ha, hindi lang yung math kasi napakahirap intindihin ng iba pang subject. Napakaraming gawain. Talagang sabihin natin hindi naman sa hindi nakakatulong pero sobrang hirap para sa mga magulang at sa mga estudyante. Hindi na nakakapagtrabaho ang mga magulang. Walang panahon. Minsan kumakain kami late na dahil sa pagturo sa mga bata. Sa sobrang daming pinapagawa. Ayan mga kabayan. At most especially dito sa dito sa subject na math na to. Ito nagigigil ako rito eh. Nanggigigil ako sa lumikha nito eh. Nagigigil ako rito eh. Doon sa math na to, sa math. Nagigigil ako sa lumikha. So mag-usap tayo kung narinig mo ito, sana makaabot sa panawagan po na sa pamunuan po ng DepEd doon sa lumikha po nitong modules for blended learning. Sasagutin ko po kay lahat. At ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit po dapat hindi na ipagpatuloy itong modules for blended learning na to. Toxic po para sa aming mga magulang at para sa mga estudyante. Ito po. Tingnan po ninyo. Napakahirap po nitong napakahirap po nitong math na to. Ito pong math na to, mga kabayan. Pero mo grade 5 student po grade 5. Pero po yung nilalaman nito, pangkolehiyo. Pangkolehiyo po ang nilalaman nito. Ito po ba ay pinag-isipan mabuti nung lumikha? Salamat po sa lumikha nito kasi nakalikha po siya ng ganito. Pero dapat inisip mo po kung ito po ay para sa mga estudyanteng na pang grade 5. Buti kung iisa lang pong estudyante namin. Tatlong tuturuan. Oh. Sana po namin nalagay oras namin. Hindi na kami makapagtrabaho dahil sa blended learning na to. Nanggigigil ako rito eh. Nanggigigil ako dito sa lumikha na to eh. Sana umabot sa pamunuan ng DepEd dito at magkausap ay papaliwanag ko sa kanila kung bakit hindi na dapat ipagpatuloy itong modules for blended learning na to. Ito, yung mga kabayan to. Babasahin ko sa inyo Babasahin ko sa inyo yung itong mga kabayan. Tingnan nyo ha. Isang example babasahin ko sa inyo. Dito, ipapaskil ko. Tingnan po ninyo, pero babasahin ko po rito. Ito read and solve its problem. Answer the following questions. Ito, makinig po kayo mga magulang. Kung mga magulang, mapanood po ninyo yung vlog kong ito, i-share po natin, at para makabot po sa pamunuan ng DepEd. Toxic po itong na to eh. Itong modules for blended learning na to eh. Ito, yan. Okay. Ulitin ko po. Itong question dito, itong pinapagawa. Ito. Pang grade 5 student po ito ha. Pang grade 5. Ito. Itong question. Yan. Tingnan po niyo dyan. Ipapaskil ko dyan. Pero babasahin ko po rito muna. Ito. Read and solve its problem. Answer the following question. Number 1. A. Tower buildings has 55 stories. Its stories is 3 and 3 by 7 meters height. What is the total height of the building? If the penthouse height is 2 to 3 over 5 meters. Tingnan mo Ito pa. Letter A. What is us? Letter B. What are given? Letter C. What is the operation to be used? What is the operation to be used? Ito, letter D. What is the sentence? Letter E. What is the solution done? Yon, pakinggan po ninyo yung lumikha po nito kung gaano po kahirap to. Letter F. What is the complete answer?
Tingnan po ah. Sa isang ano po, sa number 1, yung solution po nito, yung sa lumakyan nito, makinig ka po. Sana po, pasensya ka na po ha, pero toxic po para sa amin. Yung isang solution po nito para sa isang grade 5 estudyante, isang puno sa papel. Isang puno. Buti kung isang question lang. Ay napakaraming question po nito. Ito pa, number 2. Babasahin ko po sa inyo, number 2. Yan, makikita din nyo po dyan yan. Number 2, pero babasahin ko po, In a graduating class of 164 students, 2/3 decided to take technical courses. 1/4 wanted to take education and the rest decided to study nursing. How many students will enroll nursing? Ibig sabihin, ang inaano po dito, ang hinahanap po dito sa number 2, kung ilan po yung nag-enroll na student na nursing. So, ito, napakahirap po talaga nito. Napakahirap. Yung nagtuturo po sa amin, professional, pero nahihirapan siya. Mapapanood po ninyo sa video na ito mamaya. Nanggigigil ako sa lumikan ito eh. Sana magkausap po tayo, ipapaliwanag ko po sa iyo, no? Sana makarating po sa iyo to. Pasensya na po kayo, mawalang galang na po, pero toxic po sa aming mga magulang. Ito po. Isang puno sa papel. Samantala magkasulog pa nito, inaabot kami ng inaabot kami higit may 2 oras, 3 oras. Isa pa lang dito sa amin, pinapag-aralan namin sa aming mga magulang. Pero hindi po namin makaya eh. Hindi po namin, kahit po ako nakapag-aral po ng kolehiyo, limot ko na po to. Tumatanda na po tayo. Nandiyan po, mapapanood po nyo sa video sa baba. Diyan, mapapanood ninyo dyan sa video. Nandiyan, nakadugtong po nitong vlog ko na to. Ito pa po hanggang dito po yan. Hanggang dito pa po yan Ayan pa po. Ito pa, po ang tanong dyan. What is us? Paliuli lang po, pero bawat isang question na yan, isang puno sa papel. So kung kung ako po magsasagot nito, halos hindi ko po tatapos ang araw ito eh. Nahihirapan po talaga ko eh. Mahirap na mahirap ito po talaga para sa amin. Ay, how much more yung estudyanteng grade 5? Di ba? How much more kung yung estudyanteng grade 5? Ito pang masakit dito po Ito pang masakit doon sa lumikha po nito. Pasensya na po kayo. Humingi po akong pasensya sa inyo kung bakit po ako naglalabas lang po ako sa manloob. Pasensya na po kayo Ito pong masakit. Ako po nakapag-aral po ako ng kolehiyo, pero hirap na hirap po ako. Kung hindi po ako magpapaturong doon sa talagang marunong, hindi ko ito makukuha. Limot ko na eh. Ito pong masakit Ito. Paano po, ang tanong po sa inyo, paano po kung yung magulang ay no read no write? Yan, sagutin po ninyo, paano kung no read no write? Sagutin po ninyo ang tanong ko. Paano po nila may papaliwanag sa kanilang estudyante itong napakahirap na to? Ang grade 5? Mathematics. At hindi lang po dito sa mathematics doon pa sa ibang doon pa rin sa ibang subject. Ang gigigil ako sa inyo eh. Gigilin niyo ako eh. Hindi na kami makapagtrabaho eh. Late pa kami kumain dito. Nakakawa mga bata, tulala yung mga bata eh. Nakaganyan lang mga bata. Minsan, yung mga bata natutulog na lang sa mesa pag tinuturuan. Totoo po yan. Totoo po yung mga sir, mga ma'am. Nakakawa. Torture po ito. Ito pong ito pong modules for blended learning ito. Torture po ito sa mga bata at sa mga magulang. Torture. Alam niyo ba? Napakahirap. Mapapanood at para mapatanong sa inyo. Nandiyan po, nagpaturo po kami sa isang professional. Nandiyan po sa baba, mapanood yung video. Magaling po na yun, pero nahirapan po siya. Itong modules learning po itong math na ito. Hindi po pang grade 5. Hindi po ito pang grade 5. Hindi po ito pang grade 5. Hindi po ito pang grade 5. Pangkulehiyo po ito. Pangkulehiyo. Shout out po sa iyo. Shout out. Pangkulehiyo po ito. Gigigil ako sa inyo eh. Bobo na nga ako sa math. Ginawa pa rin niyo akong bobo eh. Hindi na kami makakain dito. Hindi na kami makapagtrabaho dito. Dito lang kami nakapokus. Paano kung yung estudyante, yung nanay-estudyante ay no read no write? Paano may explain? Oo pa ng tutor. Paano kung walang trabaho? Ngayong pang pandemic pa. Paano mapapaunawa sa estudyante? 'Di ba? Napakahirap. Napakahirap po talaga itong itong module na to. Hindi basta-basta. Gigigil ako sa inyo eh. Ayan po, makita po ninyo diyan. Sana po makarating po ito sa pamunuan ng DepEd at doon po sa gumawa na itong modules for blended learning na to. Toxic po ito sa mga estudyante. Mga parents, mga nanay, mga tatay. I-share po ninyo po ang vlog nito, panapanood po ninyo para mahinto na po itong
toxic na module for blended learning na to. Hindi na po tayo makapagtrabaho. Yan, dito po sa mga kapitbahay namin. Nakikita ko po, mga magulang na nag-a-answer. Doon sa mga ibang estudyante. Ito pong sa ano, ito po, napakahirap nito. Amang ko po, hindi ko pa alam kung paano nila nasasagutan to. Wow po sa kanila pag nasagutan nila. Pero yung nagtuturo sa amin, dito sa math na to, ay professional po eh. Siya nahirapan siya kasi talagang nangangalawang kami pag matagal na. Eh paano pa po hindi nakapag-aral? Ang tanong ko sa inyo. Di ba? Nakakagigil kayo eh. Gigil ninyo ako eh. Hindi muna nyo inisip kung ano pong kahinat na nito. Basta lang payabangan, basta lang kami magawa. May present kayo, may module na kami nagawa. May present sa gobyerno, may module na po sir kami nagawa. Nandito na, ibibigay natin. Pero binasa nyo po ba yung laman? Pinag-aralan nyo po ba yung laman nito? Pangkuliyo na po to. Ayan po, makikita po niyo sa video na ito, kasunod po nito. Panoorin po natin mga nanay, mga tatay. I-share po natin para umabot po sa ito. Kung kayo po ay natatakot magsalita, i-share na lang po ninyo itong video ito. Tulong po ito sa atin. Nakakapagod na po yung modules, blended learning na yan. Nagkabakasyon nga tayo dahil sa pandemic, pero para hindi naman tayo nagbakasyon. Talagang halos nakatutok tayo dyan sa modules na yan. Dito pa lang ito, kasi isang question kung akong halos maghapon ko nasasagutan to eh. Ay paano pa hindi nakakaintindi? Paano pa yung magulang na no read no write? O, di ba? Dapat iniisip po muna ninyo to. Sana yung sa lumikha po nito, shoutout po sa iyo. Shoutout po sa iyo. Ma'am, sir, kung gusto niyo po akong kusapin, harapin ko po kayo, pumunta po ninyo ako dito sa bahay. Message lang po ninyo ako dito sa baba na to. Sasagutin ko po sa inyo, papaluan ko sa inyo kung bakit. Hindi po kaya eh. Hindi ko po kaya, nagpapaturo pa ako para matutunan ko. Diba? Hindi ko kaya. Eh paano yung hindi pa nakapag-aral? Diba? Ang tanong, paano yung hindi nakapag-aral? Ayun yung mismo nagtuturo sa amin professional, nandiyan po, maano nyo sa video, nahihirapan siya. Siya mo mismo nagsabi na hindi pang elementary to, hindi pang grade 5 student, pang college. Mag-isip-isip naman po kayo, yung lumikha nito. Mag-isip-isip kayo. Okay, mga kamagulang, panoorin po natin video ito, i-share natin po. That is 45 plus yung squash left. Okay. 45 and 1/2 equals 45 times 5. Ilan ba yan? Ilan natin? Mabilisan lang. 45 times 5 220. 225 over 8 plus squash left. 45 over 2. Igagano ko to, magmaminus siya, so 22 over 5 over 8 plus squash left. Yan. Anong least common denominator ng dalawa? 8. Pwede 16. Pero 8 na nila, ay ano ko kasi pwede mo i-divide sa, ang 8 pwede mo i-divide dito, pwede mo siya i-divide ng 8 at 2, diba? No, So, pwede. 8. 8 divided by 2 is 4. 4 times 45 equals 180. Minus 8 divided by 8 is 1. pero bakit ang laki naman? Tama ba ang aking ano? Tama ba ako? 45.5? 45 and 1/2. Ah, hindi. Mali tayo. Mali. 1/2 pala. I-add lang natin. Naku, nagkamali ako. Sorry. Ulitin natin. Ulit. Mali pa. Plus 1/2 plus 5/8 of 45 equals left. $45 squash
equals 5 over 8. Kasi nga pala yung 45 kalahati pa pa yun, di ba? So, 45 plus kalahati, di ba? Ayan pala yun. Visitors ng 45 plus yung left. Ito na yung tama. Ito na yung tama. Ito na yung tama. Hindi, ito na yung operational. Ito na ang sentence. Ito yung given. Ito na yung tama. Okay? So, 45 plus 1 half equals 45 times 5, eh? 45 times 5? 45 times 5? 225. 225 over 8 plus left. Eto, kunin natin yung ano niya. Yes, common. Mas common na muna na ito. Yun na lang, magpalit tama lang ha. So, 90 plus 1. 1 was 225 over 8 plus left. So, 91 over 2. Ito. Tama ba ako? Bakit ang laki-laki naman ito? Minus 225 over 8. Tama ba ako? Tapos 8. 4 times 91. 4 times 91 is 364. 364 minus 225. 364 minus 225 equals 139. 139 over 8. Ito na yung natitira. Mas mataas ang numerator sa denominator. Anong gagawin? Divide. Divide. So, 139 divided by 8. Sa 13, ilan ang 8? Isa. 8 times 1 is 8. 13 minus 8 is 5. Babae 9. 59, ano pa? 8. 8 times 8, 64. 8 times 6. 8 times 7. 56. 7. 7 times 8 is 56. Yan. Ang nangyari, ang natitira is 7 and 3, 8. Left. So, ang natitira is 17 kilos and 3 kilos. Left. Ito yung natitira pala. Check natin ngayon, ha? Ay, tama tayo. Ito na pala. Sakto. Ito na. Tama tayo. Na-check na natin dito, di ba, kanina? 17 point something siya. 3.8, di ba? Ayan. 17 point something. Ito, 17 point something. Ito yung tama. Saan ako yung 90? Common, ito kasi, pagka 41 yan, sigurado lang, pagka 4 yan, pag whole number yan, over 1 lagi yan. So, at least common denominator na, 2 divided by 1 is 2 times 45, 90. 2 divided by 1 is Times 2. times 2. 2 divided by 2 is 1 times 1 is 1. Kaya maging 91 siya, over 2. Tapos to, ilagay ko doon. Sa calculator eh. Ayan. Sige, 45 equals 75 plus 17.375. Okay, tama. 45.5. Okay, alisin mo to. So, okay. 28.43 plus 17.8 equals 45.73. So, tama.
Tama tayo. 17 and 3/8 ang answer. Si Mang Jose daw ay nakapag-harvest sa kanyang garden ng 45 and a half kilos of squash. Squash sa kanyang garden. So sa 45 and a half kilogram, binigay daw niya sa kanyang mga bisita ng 5/8 ng 45 and a half kilogram. Ang tanong ngayon, ilan pa daw kalabasa ang natitira? 7. So, eto yung formula ngayon. 45 plus 1/2 kasi 45 and a half. Paano lang din yan? Pagkapareho lang yan. Inano ko lang yan. Okay? Huwag mo kasing inaano. Ang tawag nito, pinaglubalay ko lang. Tapos, equals to, ang binigay niya sa visitors niya is 5/8 at saka yung 4.5 na squash. Sa 4.5 na squash, ito ang binigay niya sa neighbor niya. Plus yung natitira. Isa dito. Hahanapin natin ngayon, ilan ba yung natitira? So, ang ginawa ko, pwede naman siya i-multiply kaagad ito eh. 2 times 45 is 90 plus 1 is 91. 91/2. Pareho lang. Dito kinuha ko pa yung least common denominator. Pero pwede mo na siyang i-multiply. 2 times 45 is 90 plus 1 is 91/2. Okay? Plus, equals to yung 5/8 at saka yung 91/2. Magkamukha lang kasi ito. Diba? Plus yung natitira. Ililipat ko ngayon ito dito sa kabila. So, 91/2, kaya maging siyang minus itong lahat. Ito, nilipat kong buong lahat. So, minus 5 times 91, 5/8 times 91/2. At equals sa mga natitira. 91/2 minus 455/16. Multiply ko yun. 5 times 91, 455, 8 times 2, 16. Equals sa mga natitira. Ang answer nito is 91/2 minus, dinivide ko to, ito yung magiging answer. 28/7/16. Ito yung natitira. Okay? Anong mangyayari ngayon? Minultiply ko ulit ito. Okay. Okay na, di ba? So, binalik ko lang ito. Binalik ko lang to sa ganito. Dito. Binalik ko lang para makuha ko yung least common denominator. So, kahit wala na to, pwede na. So, inulit ko lang. Binalik ko lang dito para makita lang, no? Itong buong ito, nilagay ko dito. Binalik ko para makuha ko yung least common denominator. Ang least common denominator ng 91/2 minus 455/16. 16 ang least common denominator. 16 divided by 2 is 8. 8 times 2, 8. 16 divided by 2 is 8. 8 times 91 is 728. 16 divided by 16 is 1. Times 455 is 455. So, 728 minus 455/16 equals 273/16. Yan ang natitira. I-divide ko ngayon to, yung 273 sa 16. 273/16 divided by 16 is 17 and 1/16. Kaya ito yung answer. 17 and 1/16. Actually, kaya yan, makukuha mo na dito yung least common denominator. Paano mo i-check? Check natin with calculator. Paano mag-isang tama? So, lahat 45.5 ang lahat ng na-harvest. Ang ibinigay niya sa mga visitors niya is 5/8 of that 4.5. 5/8 of that 4.5. Ito yun na yun. 28.44.
Ang answer natin is, yung natitira, i-add natin yung 17 and 0.06. Ang ibig sabihin ng 17, 1 and 16 is 17.06. Pag in-add mo itong dalawang ito, dapat equivalent siya sa 45.5. 28.44 plus 17.06 is equals to 45.5 equals to total na harvested. Ito yung binigay sa neighbor. Ito yung natitira. Okay? Tanong ngayon is, What is the final answer? ito, 17 and 160. Ito yung natitira. Tanong kasi niya, ilan ang natitira? 17 and 116. Or in calculator, 17.06. Mahaba. Okay na.